Nagkaroon ng anak sina Wigan at Bugan. Noong unang panahon, sa kaharian ng Kiyangan, nakatira ang mag-asawang Bugan at Wigan. Matagal nang nagsasama ang dalawa, ngunit kailanman ay hindi sila nagkaroon. Hay, anong saysay ng buhay? Hindi man lang tayo magkaroon ng anak. Mukhang hindi pinakikinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Oo, tama ka, pero magmuma muna tayo bago natin isipin kung ano ang dapat natin gawin. Matagal na nag-isip ang mag-asawa hanggang nakapagdesisyon si Bugan na maglakbay patungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan. Pupuntahan niya ang mga Diyos na silang Ngelen, Bumabaker, Bolang, at ang Diyos ng mga hayop. Sinimulan ni Bugan ang kanyang paglalakbay. Siya sa Ibyong, dumaan sa Puitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Nabab. Tumawid siya sa ilog ng Kinahin at narating niya ang lawa sa Ayangan. Nakakita siya ng igat sa lawa. Tinanong siya nito, "Saan ka pupunta, Bugan?" Punta ako sa silangan upang maghanap ng lalamon sa akin, sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan. "Huwag kang malungkot, Bugan. Sige, magtungo ka sa silangan." Ipinagpatuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lago. Nakita niya roon ang isang buwaya at tinanong siya nito, "Tao, bakit ka naririto?" Bugan ng tiyangin, naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kasi kaming anak ng aking asawa. "Hindi kita maaaring kainin sapagkat napakaganda mo." Naglakbay si Bugan at nakarating sa tahanan ng kinatatakutang pating. Nilabanan niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Hinarap niya ang pating at nagwika, Pakiusap, kainin mo na ako. Kami mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi kami magkakaroon ng anak. Isang malaking kahihiyan kapag kinain kita. Napakaganda mo. Kaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain bago mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Pagkatapos sa luha ng pating sa pagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas ay narating niya ang tahanan ng mga Diyos na sina Ngelen, Bumabaker at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Dahil sa kanyang kaalaman, nasa loob lamang ng bahay si Bumabaker. Umaalinsangaw ang amoy ni Bugan kung kaya lumabas si Bumabaker upang hanapin ang naaamoy niyang tao. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. Tinanong niya ito, "Anong ginagawa mo dito, Bugan?" Nagpunta ako rito upang mamatay sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ng asawa kong si Wigan pagkalipas ng ilang taon. Kahibangan! Halika! Hanapin natin si Ngelen at kung nasaan pa naroroon ang iba pang kaibigan kong mga Diyos, ikaw ay aming tutulungan. madali namang natagpuan ni Bugan ang mga Diyos na kaibigan ni Bumabaker. Nang makita ng mga Diyos si Bugan, ay nalugod ang mga ito sa kanya. Binigyan nila si Bugan ng mga regalong baboy, manok at kalabaw. Sa sobrang kaluguran ng mga Diyos, ay ihahatid pa nila si Bugan sa Kiyangan. Doon ay tinuruan nila ang mag-asawa ng ritual na buad upang mabiyayaan sila ng mga anak, masaganang anak at pamumuhay. Inihatid ng mga Diyos si Bugan kay Wigan. Tinuruan nila ang mag-asawa ng panalangin dapat nila sabitin sa pagsasagawa ng ritual na buad. Isinagawa ni Wigan at Bugan ang ritual at pinasalamatan ang kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ng kaligayahan ng mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan.